Ma'am, ang unang tanong ko ay marami po ang nababahala sa nangyaring school shooting diyan sa Tacloban. Puwede niyo po ba kaming bigyan ng update dito? Ano po ang aksyon ng PNP nang mangyari po ang insidente? Thank you very much sa ah, Police Colonel Armesa. Yes, ma'am. Immediately after the incident, nag-deploy po ng additional na police personnel sa area to increase the police presence and also to secure na din the area dahil nga sa nangyari. And following the incident, nagkaroon tayo ng strengthened partnership with the teachers, the parents, for planning and consultation on effective security measures sa mga schools. Mhm. So, ang sinasabi ni Colonel, immediately Miss Jackie, ay agad sila, in-increase nila yung police presence right after the incident. And then, she mentioned also na they were able to strengthen yung partnership nila with the parents, yung teachers, para magkaroon ng pagbuo ng plano para doon sa seguridad, doon sa kanilang lugar, sa pinangyarihan. Lieutenant Colonel Armesa, mayroon pong mga karagdagang katanungan ng ating co-host dito, Miss Jackie. Please go ahead. Thank you. Yes, thank you po. Lieutenant Colonel Armesa, ano po ang status ngayon ng kaso ng mga estudyanteng suspect at ano po yung liability dito ng kanilang mga magulang? Thank you po, Lieutenant Colonel Armesa. Yes, ma'am. As of kagabi po ay na-file na through inquest proceeding ang criminal complaint against the CICL na age 15 years old and above. As to the liability of the parents, as of now, yan po ang undergoing CBU ng ating investigators and the prosecutors. And sa CBU na po yan, i-determine po kung there will be criminal liability of the parents. Pero yung liability ng mga magulang, sinasabi po ni Colonel na nag-undergo is yung word na ginamit, undergoing. So, ibig sabihin, hindi pa tapos dito sa case build-up. When do you expect to finish this, ma'am? Itong case build-up na ito, mayroon bang itinakdang time yung ating otoridad dyan sa inyo po kung kailan matatapos po ito? Wala pong specific time but there is urgency kasi na dapat matapos na. It would be upon the investigators how would the collection of the pieces of evidence would go. Okay. So, mag-aantay tayo ng dagdag na mga balita tungkol diyan, mga additional information once na natapos na yan. Ma'am, dahil po sa nangyaring school shooting, ano po, marami po ang natatakot na pumasok sa paaralan, nababalitaan natin ito. Ano po yung ginagawa ng PNP para matiyak ang seguridad sa school, premises? Maglalagay po ba kayo ng police sa mga paaralan? Ma'am Colonel Armesa? Yes, ma'am. Yan po ang we have a directive from the national office and also from our regional director to strengthen our coordination sa school authorities to ensure that security activities will be implemented, that the safety and security of the learners will be ensured. And also, yung pang sinabi ko kanina na may deployment of PNP personnel for police presence sa mga schools. And also, we have a partnership with the local government units, our barangay officials, and barangay tanod for additional security as necessary sa mga schools. Yes po. Thank you. Lieutenant Colonel Armesa, masasabi niyo po ba na sapat ba ang mga polis ngayon dyan sa Region 8 para mabantayan ang lahat ng mga paaralan sa Eastern Visayas? Thank you po, Lieutenant Colonel Armesa. Yes, ma'am. This will be strategized sa deployment ng ating police personnel sa mga municipalities sa mga different areas. Kasi yun yung consideration
na hindi lang sa isang area yung focus ng deployment, na mapapabayaan na yung ibang areas dahil ifo-focus sa school. But ito ay ini-strategize po na deployment, and yung schedule po ng duty ng ating mga personnel to make sure na hindi mapapag-iwanan, and may nagbabantay. May nagbabantay sa mga strategic location to ensure the safety and security of the community. So, Miss Jackie, that's a very good news, di ba po? Especially right after the incident. Now, once again, ma'am, pa-emphasize natin ito, paano nakikipagtulungan ang PNP dito po sa tanggapan ng DepEd, school administrator, including local government units, para ma-ensure natin na ligtas yung learning environment ng ating mga estudyante, including the teachers, of course. Yes, ma'am. We have consultations and dialogues with the schools with this recent incident as to the safety and security measures na ini-implement nila, and if how we could assist them sa safety and security measures ng mga schools. And also sa mga local government units, for if they could, meron po kasing mga ibang munisipyo na sila yung nag-i-employ ng security guard, sila yung nagpapasweldo, and doon nag-duty sa mga schools para lang ma-augment yung number of security guards sa mga schools. As we know na meron talagang ibang mga schools na walang security guards. And also, ma'am, sa part ng Philippine National Police, we have this conduct of lectures, awareness lectures, and visitation sa mga schools, para we have good relationship with the teachers and students, and also established reporting mechanism sa PNP, so that whenever may mga suspicious activities, incidents na mangyari sa loob ng school, madali silang makakapag-report sa atin, and magiging madali din ang responde ng mga kapulisan. Okay. Ma'am, Colonel, I'd like to ask this question. Mayroon bang programa ang Philippine National Police para sa mga paaralan, para maturuan ang mga estudyante, maturuan ang mga guro sa tamang pagtugon sa panahon ng emergency, mga emergency situations at mga security threats? The reason why I'm asking this, Miss Jackie, mayroon estudyante, di ba, tinuturing nilang hero na nakarinig siya ng putok, and then, immediately, he closed, parang sinarado niya, I don't know kung basta sinarado niya yung pinto, di ba? Yun ang ating nakita doon sa video. Sinarado niya yung pinto. Kapag putok ng baril ang narinig mo, tama ba yung behavior mo na you're going to lock the door first? O kailangan mo na immediately dadapa ka para at least hindi ka matamaan po noong bala, Colonel? Colonel, can you hear me? Colonel? Wala po kasing specific, yes ma'am, wala pong specific na training or lecture to mga ganun na pag may mga ganong situation like sa nangyari sa San Jose na may nilang baril, ganito. But sa mga lectures, awareness lectures namin, yun lang yung sa mga rights ng mga bata and laws, special laws protecting them. Okay. Again, thank you for being honest, Lieutenant Colonel Armesa. That is the answer to my question, kung may training. There's no specific training. Instead, awareness lang, Miss Jackie. Ayan, awareness. Siguro, doon sa mga nakakarinig nito, ng mga experts, baka pwedeng aralin kung ano po. Thank you again, Colonel, for being honest diyan sa sagot ninyo. Thank you for that. Miss Jackie? Pero ano naman po yung mensahe nyo, mensahe po ng PNP sa publiko, lalo na nga sa mga guro, sa mga mag-aaral tungkol nga po sa seguridad sa loob ng paaralan? Thank you po, Colonel. Yes, ma'am. Ang panawagan natin sa mga teachers and the students na we work together para sa safety and security ng bawat isa. As
we call on to them na yung safety ng bawat isa is a shared responsibility. And sa mga parents naman na they monitor sa mga activities ng kanilang mga anak, na kung may na-monitor silang hindi magandang ginagawa ng kanilang mga anak, na dapat sawayan nila as early as possible para ma-stop and ma-prevent kung anumang negative na magiging resulta ng mga negative na mga ginagawa nila.